Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin itong naging live ni Yexel Sebastian. Okay? So finally dito nagsalita na siya and marami na po actually ang nagkaroon ng reaction dito, nagbigay ng commentary. Pero hinanap ko pa, buti na lang hindi binuran o hindi tinanggal ni Yexel sa sarili niyang Facebook page. Meron din po kasing rito, meron din isang video here. Okay? So, in-explain nila rito kung nasaan ang pera ng tao. Okay? Etong video na to ang gumiba sa accusation ni Idol Rafi na scammer daw si Yexel at saka si Mikey. Kaya ang tanong ko, ano to, na Anjo Iliana 2.2 ay 2.0 ba sila Yexel? Okay? Ayan. So, syempre, una, panoorin muna natin yung part na to. Kung ano yung mas tamang gawin, huwag mo social media kasi bakit? Alam ng mga abogado yan. Huwag mo social media kasi bakit? Marami lang sasabihin. Marami lang makikialam. Ang batas, may sariling isip yan. Yung kay Sir Rafi Tulfo, sabi niya, huwag mo maintindihin kasi content lang yan. Kumbaga, show yun. Galing ako sa reality show and I realized ganun nga talaga sa reality show. Kasi sinabi niya, pupuntahan ka dyan ng NBI, pinakamabis na panahon, 4 na buwan na. Ay, isa pa yun. NBI. Gusto ko sabihin yun. Yung nangyari, sabi niya, papasukin kami sa bahay namin. Sobrang hindi po kami makauwi ng bahay namin. Talaga. Kasi, syempre, yung torture na gagawin sa amin yun, anong gagawin sa amin, paano kung dakiping kami, I don't know. May isa pa sinabi sa Rafi. Meron pa isa sinabi sa Rafi, may nabuta sa inyo yung Baguio, October something yan eh. Senate recess yun. Sabi mo, sa October, ang sabi nung Baguio, Sir Rafi, ang sabi nga po, hindi ko pwede lumapit sa inyo. Kasi si Sir Erwin Tulfo po ay kasama po sa Team Pasig. Ang sabi nyo, ay huwag kayo maniwala dyan. Kasi pag mga scammer, talaga mga sinasabi. Tapos huwag kayo mag-alala, sabi mo. Ang sabi nyo, November, pagpasok ng November 1, yan ang pinakauna kong aasikasuhin. Ang sabi nyo, inantay po namin yung So, ang tanong, kasama ba si Erwin Tulfo tungkol dyan? November 1. Kasi nga po, doon kami, kung nag-expect na baka doon po may bago yung pangalan namin eh. Kaya lang po November, December, January, February. 4 na buwan po lumipas bago nyo pinakialaman yung Team Baguio. Kaya in-expect ko rin yung pangalan namin dyan. Baka masabi na yung si Yexel at Mikey kagaya din pala nila, hindi kasali talaga itong mga to. 4 na buwan na po kami nag-aantay ng justisya na parang sabi ko, na kailan pa to? Kasi I realize, kailan din po ang makakapagbigay nun. Sa lakas po influensya nyo kayo magsasabi sa mga tao na. Tsaka pinag-pray ko na sana makita niya ng clear yung nangyayari. Hindi nasagot yung tanong, no? Kung kasama si Erwin Tulfo. Nasagot ba nila Yexel yan? Ano ba talaga yung nangyari? Naitap ka po sana, makita mo kung ano. So alanganin na po siya, we opted po to pull out yung mga the victims of really. I know NBI is doing good, pero gusto kong marinig ng mga victims ang nangyari. Sige, habang tinatawagan niyo po yung NBI, tawagan na po, and then, 3 na lamang, and then I'll have Senator, my colleagues, Senator Riza and Senator JB, ask my questions. Then let's go to PAGCOR. Good afternoon, Mr. Chairman. Thank you for this opportunity to shed light on the issues. Mr. Chair, Mr. Hector, matatanong lang po natin. Since Keep na natin yung part. Gusto kong marinig magsalita sila Yexel. what we did immediately, Ito, isip ninyo. Talabas ng Na pumasok yung mga tao. mga event dun sa loob ng casino. No, dapat binan nyo siya total sa casino, hindi sa pan. Show me proof na binan nyo sa casino. we will So you start ang date na pinapan nyo siya. Give me. Yes, So Mr. then I'll show you pictures na kukontrahin yan. Yes, Mr. Dahil kapag hindi, di ba, makukontem ka. We will send you the copy of the letter. Sa mga contempt, Gusto pakita kung kailan nyo siya binan, ha? oo, contempt ginagawa ng trabaho, tinatawag ng tao. Okay, and then, Hindi ko contempt yung tao, kasabi sila ng totoo na contempt mo. Hindi lang yun, iniba mo na yung kwento. Kaya nga eh. Kasi nga nagulat ka na, Mali siya eh. nagulat ka na operator yun. Sakto dun sa panahon na pumasok yung mga tao.
Tama. Ibig sabihin, may working na negosyo nung pumapasok yung mga tao sa investment. Tama. Ngayon, napasara. Kaya nagka-leche-leche yung Sige, negosyo. and then, Senator Risa, meron kang mga questions? Alam ko lang yung chair pa. Pero Tapos kami, scammer na kami ng buong Pilipinas. Tapos kayo parang iimbestigahan. Mr. Chair pa. Tapos kami, scammer na kami ng buong Pilipinas. Sounds familiar. Huh? Sounds familiar. Opening your heart dito sa YT channel ko. Kasi marami pa akong gusto itanong sa'yo, pero Akala ko itatanong mo kasi may mga nagtatanong sa akin minsan. Na-hurt din kasi ako doon eh. Kasi marami rin ang kumagat. Scammer yan. Alam mo yan? hindi ko alam yun eh. Ano yun? Anyway, there was naimbitawan ni Raya sa Tulfo na. And yung sa school, naano kami na scammer. So minsan, pag may mga comments, scammer yan, panoorin mo yung Tulfo. Ngayon lang ako magsasalita na on record, hindi kami scammer. Oo. Ang problema kasi no, yung mga certificates ng students, Okay. hindi kagad na ibigay ng TESDA. So siyempre, reklamo sila. Punta. Yeah. Eh kami naman, wala naman kaming authority to release pag wala ang binigay ang Correct. TESDA. Alam mo Oo, naman yan, correct, di ba? correct. So, medyo nabansagan kami nun na scammer. Okay. Kasi may schools ako nun eh. Yes. Nung Sounds familiar. Balik tayo kay Excel. Tingnan yan. Kasi sinabi niya. Dahil sa mga, ang ginamit niya rin, tabi yung mga caption namin sa Excel and Mikey, na-Tulfo dahil na scam, may question mark. Pag binasa ng ibang hindi marunong magbasa yun, hindi question mark yun. Thank you, Senator Risa. Misleading yun. I-monitor niyo mga junket niyo. Meron kalukuhan dyan. Motor-proof investigation. Do not wait until such time na may mga biktima na dahil nag-imbestiga yung NBI, nag-imbestiga yung SEC. Do your own. Imbestigahan nyo yung NBI. Kasi nababayaran din yan. Diba? Matagal na yan. So, make sure. Ang linis na sinabi ng PAGCOR. 2021, si Hector, part ng Kasi junket. sa Hector Pantayanas, gusto makita talaga kailan yung binan. Kasi nagmamayabang pa ito, pakita ng mga pera, baul-baul ka. Ba't di mo yun dyan sa Senate? Sa akin pa lang to, sa umpisa pa. Exactly. Bakit hindi nga ba imbitahan si Hector sa Senate? Diba? Pero interesado akong malaman kung sino-sino ba yung mga politikong sinasabi nila na member ng club na yan, no? Ano? Diba? Magdududa ko, in fact, briefly, ginagamit minsan yung yung Facebook page ko, ginagamit yung pangalan ko, tapos pakita ng pera. On the spot, first day ko pala makita agad-agad, tinawagan ko Facebook para ipatin. Baka kasama siya. Dami mong chika. Baka kasama. Subscribers ko. Ganun dapat. Para self-centered siya. Sana po, the first moment nagpakita ng bulto-bultong pera itong Sana pinapakinggan mo sinasabi sa'yo ng PAGCOR na merong Hector, naging operator siya. stop na agad, paano agad ng tao ito. Pag sinabi niya, ba't yung kupinan? Ipaliwanag mo muna ito, ano itong ginagawa mo? Ganun po dapat yung maximum mabilisan. Okay. Wala po Nagulat tayo kasi sa sagot still have two other important matters. Umaksyon mabilisan. Kami, 4 na buwan sa ibang bansa. Wala pa rin aksyon. So anyone who is Inaantay namin yung Senate na matagal. Dapat November pa yan eh. Tsaka hinintay namin. Ngayon, ano na ngayon? February na ngayon. to the committee. Hindi siya hinintay namin na baka magising siya, nakita niya na kagaya nitong engineer na kinakausap niya, kagaya ng kami. Tama. Na baka nagkamali siya sa mga words na sinabi niya sa amin na Kaya nga. scam kami. Oo, tama. Sana nakikita niya na yun. Here's the thing. No, here's the thing. Excel, if mapapanood mo ito, pa-interview ka sa amin. Pa-interview ka together with Attorney Libayan. Okay? Pa-interview ka sa amin. We now move to the next item of the agenda, the so-called Italy scam, wherein almost 400 Tapos na. So I realize, ang dali kasing ma-blame, especially sa kanya, especially sa amin dahil nag-trending. Sinabayan niya na lang. For views, for superhero moments. Pero at the end of the day, hindi niya alam yung buong Impact. angkan namin, yung impact nun, especially sa akin, yung mental health ko. Hindi niya talaga, inintay namin to since November pa. November pa dapat yan. And hindi ko in-expect na ganito lang yung gagawin niya. Kasi, I believe, kagaya niyan, sinagot siya ng PAGCOR. Nilinaw ng PAGCOR, meron. Kagaya nung sa amin, yung tumakas daw tayo sa Japan.
Nilinaw din ni Romulo nung DOJ na wala kaming hold departure, wala kaming kahit anong isang case, kahit isa wala. And lahat yun. And at the end of the day, yung pinost niya yan sa Rafi Wanted sa radyo, kami pa rin tumakas. Oo. Sana nakikita niya yung wordings minsan ng team niya na nakaka-affect Hindi yun. niya siya mismo. Kasi pagdating namin sa Japan, ginawa kami para kami kriminal. This is my challenge to Mikey and Yexel Sebastian. If you think very malicious, okay, yung mga post against sa inyo ng programa ni Idol, sana hindi lang kayo nagsasalita. This is something that I think possible na mangyari. Again, kung naniniwala kayo, very harmful, very malicious, yung pagpo-post laban sa inyo na nalagay kayo sa alanganin, bakit hindi kayo mag-file? Bakit hindi kayo gumawa ng legal action? Diba? Kami pugante. Hindi niya alam doon sa mga followers niya na makikita din yung utak dahil doon sa caption niya. Nangyari, naging pugante kami na kahit wala kami ni isang case. Tama. Imagine that. Ganon ka-OA sa Pilipinas na hindi nagkakaroon ng batas para dito sa mga cyber libel. Actually, may batas sa cyber libel. Ako, personally, wala kaming pera panglaban sa kanya para mag-file ng case. Kahit ang daming family namin, mag-file tayo ng case kasi sinira niya po pamilya natin. Pero wala kaming pera. Here's the thing about that. Okay, here's the thing about that. Kahit wala kayong pera, you can file a case against Idol Rafi Tulfo kung gugustuhin nyo. Andyan yung Office of the Prosecutor. Okay? Andyan ang, kung wala kayong tiwala sa NBI, punta kayo sa PNP-ACG, Anti-Cybercrime Group. I-utilize nyo ang resources ng gobyerno. In the first place, nagbabayad kayo ng mga buwis. Ang sinisweldo ng mga yan, nagagaling sa tax money. So, these services, they are free. Siyempre, mas maganda kung mayroon kayong private counsel, di ba? But you never know. You never know. Nananalangin na lang kami na sana Na meron biglang mag-offer sa inyo ng pro bono. na magkaroon ng way si Lord na makita ni Rafi, si Senator Rafi na Tsaka yung mga nag-complain. nagkamali siya. Yung mga nag-complain. Hindi lahat na nag-complain. Explain mo, hindi lahat na nag-complain. Isa pa yun. Hindi lahat na nag-complain. Totoo sinasabi. Marami na sinungaling na para lang may blaming game na kami. Oo, iba dyan. Ang linis sa amin, pwede namin ipakita. Nagpunta sa mga office din niya. Kagaya nito. Marami dyan, isang taon mahigit na sa amin. Nakabalik na ibang pera nila. Okay guys, for us to fully understand kung ano itong sinasabi nila, nag-create ng video to sila Yexel at pinost nila, in-upload nila. Mas maganda kung mapanood nyo para mas lalo nyong maintindihan itong sinasabi nila. Grabe talaga tayo. Hi, grabe. Heart na lang. Pupuntahan natin yan. Uy. Email address ko na lang. Napatingin ako ng PDF. Ito po, nasa email ko. Ito mismo ang kwarto ni Hector Pantolana sa City of Dreams. Karamihan sa atin hindi nakakakita ng ganyan kadaming pera kaya pag meron opportunity, magsiselfie ka kahit hindi naman sayo ang pera. Ito naman ang Frabel Building sa Alabang, kung saan andoon ang opisina ni Boss HP, Hector Pantolana. Dito rin pumunta ang mga investors. Bukod sa mga investors na nagtiwala sa amin ni Mikey, yan po talaga ang tanggapan nila ng investors or kapitalista, ang term na gamit nila. Buo na po itong opisina at organization nila Boss HP, bago pa po kami pumasok ni Mikey as investors din nun una. Loan of agreement din po ang contract namin sa HP. So parang lumalabas dito guys, okay? Hindi kayo tumata yung investor. Kasi loan agreement siya eh. So when you say loan agreement, utang. Intact yung pera nyo. Kasi inutang nga nitong Hector na to. Okay?
Kasi lumalabas dyan, borrower. Siya yung nangungutang sa inyo. Tapos tinawag lang nilang investors kayo. I mean, for us to fully understand, no? Yung mechanism nitong investment scheme nila na eventually naging scam. Ka-under kami ni Mikey sa dati kong choreographer and manager sa pagsasayaw sa television bilang dancer ng Kids at Work sa Jimmy 7 at ABS-CBN. John Del Rosario, siya ang nagpakilala sa akin kay Boss HP, aka Hector Pantolana sa Okada noong 2019 pa bago magpandemya, pero hindi kami nag-invest that time kasi takot din kami ni Mikey. 2021 kami nag-decide mag-invest nung nakita na namin ang malaking pagbabago sa buhay nila dahil karamihan sa kanila ay friend ko sa Facebook. Mula sa pagiging investor, sinabi nila sa amin na mas maganda kung i-share sa iba ang business opportunity na ito. Kasama sa nag-invest sa akin ang mama ko, papa ko, buo kong pamilya at buong pamilya ni Mikey kasama ang ibang mga kaibigan at mga kamag-anak. Unahin daw ang aming pamilya. So lumalabas dito guys na sila rin biktima. At mga kaibigan na malalapit sa amin para mabilis kumita at makatulong sa mga tao. At the same time, sa negosyo sa casino junket. Tinuruan nila kami ni Mikey kung paano tumatakbo ang business sa casino regarding sa mga rolling commission at paano tumutubo ang pera ng investor sa casino. Kaya yun din ang mga sinasabi namin sa bawat investors mula dito sa Pinas hanggang sa video call sa mga OFW na hindi ito toy museum at maliwanag po yan sa lahat. Doon ko ipapaliwanag sa office na ito po ang opisina ni Boss HP. HP Horizon Players Club. Hindi po akin ito. At ang ipepresent ko po na negosyo sa inyo ay regarding sa casino junket. Hindi po yung Excel Toy Museum. Maliwanag po yan dahil maraming tao ang nakakasaksi sa opisina. Doon nga sa mga videos na napanood nga natin, sinasabi nila na yung pera daw na kinukuha o inaano ni Excel is gagawa daw ng malaking tawag dito, toy museum. So, I don't know if napanood niyo yung mga ganung video, pero yep, isa yun sa mga napanood ko about sa kanila. Opisina. Yan din ang pinipresent ng iba na may kasama ding mga investors. Parang networking. At bawal kong gawin ang mag-offer ng iba dahil lahat po yan ay recorded sa CCTV. Kampante ang puso namin dahil ang office ay parang networking company sa dami ng tao na labas-pasok kada araw. After ko mag-explain, babasahin ng mga tao ang contract na kung saan andoon ang pangalan ni Boss HP at ID. Wala po ang pangalan ko doon at ni Mikey, maliban sa nag-request na pumirma kami as witness dahil sigurista din ang ibang kapitalista or investors. At kapag decided na sila, after ng explanation ko at pagtapos nilang basahin ng kontrata, kasama namin sila sa kabilang room para magbigay ng pera doon. Ang mga tumatanggap ng pera ay matatagal na sa group ni Boss HP. Ang iba naman ay mga kapatid ng kanyang nobya. Meron silang head manager na tagatanggap ng pera ng mga kapitalista o investors. Ito ang kwarto kung saan nagre-remit ng pera ang mga kapitalista. Kaya malinaw na hindi po kami ni Mikey ang tumatanggap ng pera at wala po sa amin ang pera ng mga tao. At kapag madami ang pera sa office, doon kami nagpapa-picture o selfie as remembrance dahil hindi naman common sa amin na makakita ng sobrang daming pera. Ganyan din ang ibang tao sa office. Ang iba naman ay photo sa room nila Boss HP sa City of... If I recall correctly, no, during the Senate hearing ni Idol tungkol dito, okay? So, inaano niya, paano daw nakakapaglabas ng bulto-bultong pera. So, dito sa video na to, lumalabas na yung mga pera ng dyan ay dinadala ng iba't ibang tao dahil sila nga ay investors. So, mapa-cash at saka mapa-cheque. Babanggitin yan din dito sa video na to. Kapag sa City of Dreams magre-remit ng pera, nalilikom doon lahat ng pera. Kaya kung makikita nyo ay sobrang dami sa mga larawan. Balikan nyo po ang mga photos ng pera at i-check ang background kung saan ang mga ito. Dahil alam ko ang iba dyan ay alam nyo ang itsura ng mga kwarto at carpet sa City of Dreams o Okada Room at Marble Tiles. Paki-check at balikan nyo po ulit. Yung about naman sa mga taong almost 400 plus na naka-under sa amin ni Mikey na magkakaibang araw sumali. Meron po na araw na ako ang pumirma sa kontrata nila
dahil requested ito ng mga tao na ako daw ang kilala nila at hindi si HT. Ako naman natiwala sa negosyo, pumayag ako. Pero ilan lang na mga kontrata, baka wala pang 5 kontrata ang napirmahan ko at ganun din si Mikey. Kaya almost 99% ang kontrata nila ay under sa pangalan ng borrower na si Hector Pantolana. At alam po yun ng bawat taong kausap namin. Dahil ang ibang tao... So yun nga, borrower. Ibig sabihin, lumalabas dito na hindi investment. Lumalabas dyan as a borrower, parang inutang, kaya nga loan agreement. Tao din na under sa amin ni Mikey ay nabigyan din sa opisina ng chicken ni Boss HP na siya naman ay i-withdraw nila after 1 year. So, nag-i-issue pala sila ng post-dated check. Yan po ay sobrang liwanag dahil lahat naman po sila ay marunong magbasa at alam naman natin na lahat ng tao, pagdating sa kontrata ay napakaingat. Nakasaad doon na meron silang makukuha na monthly interest. Bukod sa babalik na pera nila after 1 year, ito ang oras na magmamature. Bakit nga pala na nagpa-Senate hearing itong si Idol, hindi siya nagpakita ng sample ng kontrata? Total na notarized naman na yan eh. So, ibig sabihin niya na isang public document. Okay? Or may portion doon na binasa sana niya, pero hindi nangyari. So, bakit? Sure na ang kontrata nila. Yun iba naman po ay sa bahay na namin tinanggap dahil sa tiwala namin sa negosyo at para hindi na din kami naka-coat and pants o pormang desente. Kasi bawal sa opisina ang hindi ka naka-coat. Ang ibang tao po na under sa amin ni Mikey ay cheque ang dala, ang iba naman ay cash. Ang iba naman ay nakapunta na sa opisina, kaya welcome na din sila sa bahay namin. At dahil naka-almost 1 year naman na sila na nakakatanggap ng monthly interest, kaya ganun pa man ay kampante na kami sa bawat isa. Abangan ang aking next post, ito naman ay about sa mga pera ng mga tao na dineposit namin monthly sa mga bangko ng mga kapitalista o investors. Karamihan sa kanila ay nakabalik na ang kalahati ng pera nila at yung iba naman ay nakakuha ng ayon sa kontrata na 1 year. Kumbaga, malinis nila na ilabas ang puhunan at mga interest na ayon sa kontrata. Pero syempre yung mga yon ay hindi na nagreklamo sa NBI at Tulfo. Dahil panalo naman na sila at sumang-ayon sa naging resulta. Meron din po kaming mga records niyan na ipopost ko din sa mga susunod na panahon. Sa labas! Control it! So, yun na nga guys. Well, napaka-importante nga nung video na inilabas nila. Nila Yexel Sebastian and ni Mikey. Kasi, kung di man malinaw yon sa kanilang so-called investors, sa atin malinaw kung ano yung nangyari talaga sa kanila. Between them at saka dito sa mga nagreklamo laban kila Yexel. Okay. Ngayon, since naglabas ng ganitong information, sila Mike at saka sila Yexel, hindi natin na lalong alam kung ano yung security nila, 'di ba? Yung safety nila, definitely. Ang tanong, dahil dito sa paliwanag nila Yexel, ano yung magiging next step nila kay Raffy Tulfo? Diba? It's nice, no, that we know na may ganitong nangyayari. We're very naive kung ano yung mga issues dyan sa casino, sa casino junket. Ang tanong, yung business ba ni Hector legit? I think so. At some point, naging legit siya. Pero eventually, hindi yun nangyari. If you recall, may in-explain nga si Sir Dom na pinakita ko sa inyo. Pero dito, maraming misteryo eh. Gaya yung pagkakasangkot ng pangalan ni Erwin Tulfo. Hindi naging malinaw sa atin yun. Sinagot ba yun at least ni Erwin Tulfo? Kung tatanungin ba natin si Yexel? Kung involved ba si Erwin Tulfo sa negosyo na to? Sasagutin niya ba? Diba? Kasi hindi nila halos na-explain dito. But definitely, isa lang nakita natin. Malinis based dito sa video nila, malinis ang kanilang konsensya, malinaw na naipaliwanag nila sa mga tao, ang mali lang, halimbawa, para sa akin, the way I see it, hindi po kasi investment yung ginawa ng tao.
pinalabas nyo na nangutang itong Hector na to. Kasi loan agreement ngayon nilagay nyo eh. Doon pa lang sa title, malinaw kung ano yung ginagawa ng mga tao. Hindi lang natin alam kung ano ang stipulation doon sa loan agreement na sinasabi nyo. Ang utang nga, ika nga nila, di ba? Ang utang ay utang. Tapos ang nakalagay pa doon sa baba, kay Hector, borrower siya. Ito na-explain na to before ni Teacher Mark, no? Sa criminal, no? Sa isang criminal case, may 3 taong involved dyan. Si principal, si accomplice, tsaka si accessory. Dahil kayo nahikayat dyan sa mga yan, pwedeng isipin na kayo ay isang accomplice. Again, depende rin yan. Pwede rin kayong accessories lang. Mukhang hindi naiintindihan ng mga so-called kapitalista nyo yung sistema ng negosyo. And even yung kontrata, for me, it's already fraud. Diba? Hindi pangangapital yung, hindi sila kapitalista eh. Lender sila. Lumalabas na sila isang lender than a capitalist. So kung sila yung nagpahiram sa inyo, malinaw sa wala silang pakialam kung natalong negosyo. Dahil nga sila ay lender at si borrower nga si Pantaleon, magbabayad pa rin siya. Babayaran niya pa rin yung mga tao. Kung yan, kung magbabase tayo guys, no, doon sa loan agreement na sinasabi. Again, magdidepende yan kung ano nakastipulate dyan sa kontrata na yan. And malinaw rin naman na si Pantaleon, si Hector, ay isang borrower. So, ibig sabihin, nangungutang siya. Diba? Anyway, it's really nice to hear, no, na may ganitong sila Yexel. So, we're going to look forward na makita yung susunod yung mga videos tungkol dito. And I would like to ask you, kung pwede ka bang ma-interview ni Attorney Libayan. Bakit si Attorney Libayan? Kasi lawyer siya. Para masabi agad ni Attorney Libayan kung ano ang pwedeng mga liabilities nyo kung meron. Diba? As the person na nag-invite sa mga tao. This is not to scare you off. Pwede nyo rin tanungin siguro si Attorney Libayan bilang siya yung authority who has, knowledge about the law. Kami, nag-aaral pa lang din naman kami. So, baka may mga itanong kay Attorney Libayan in terms of legality. Pinopromote siya. Hindi. I'm very sure naman Attorney Libayan will be very happy to accommodate you. No. May interview kayo, makapagbigay kami ng mga katanungan namin kay Attorney Libayan na pwedeng itanong sa inyo. Diba? So obviously here, kitang-kita naman natin na Anjo Iliana 2.0 si Yexel at saka yung kanyang may bahay o girlfriend. I'm sorry, hindi ko alam yung marital status niya. So I'll just gonna, in general is may bahay ni Yexel na si Mikey. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo. Sa tingin nyo ba makatarungan ang ginawa sa kanila ni Raffy Tulfo na tinawag silang scammer at kung ano-ano pa. Siyempre, hindi naman sila matatawag na scammer kung wala rin nagsumbong at sinabi yung ganyan. So, obviously, dun sa mga taong lumapit kay Idol, mukhang hindi nila naiintindihan kung anong nakastipulate sa kontrata ang pinirmahan nila. But definitely, sa lahat guys ng kontrata, laging tinatanong at binabasa at pinapaintindihan sa taong pipirma kung anong laman nung kontrata na yun. Ang tanong, naintindihan ba nila? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat. I'll see you in the next video. Bye guys!